Ma-brown-brown, mabuhok, may matamis na katas. At ang prutas na sa South America lang dati natitikman, abay meron na rin dito sa Pinas. Tinikman yan mismo ng ating mobile journalist na si Ray Vicente. Wala sa Cubao, Irod o di kaya Recto. Pag sinabing tsupa-tsupa, dito na agad kayo pumunta sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ang prutas na ito, rare at galing pa ng Amazon Rainforest. Pero sa isang bahagi ng Mindanao, naglipanan na raw ang mga tanim na tsupa-tsupa. Kaya naman tayong mga taga-Maynila, wala ng rason para hindi matikman ang prutas na tsupa-tsupa. Dito kasi sa Mindanao Fruits and Food Fest 2025, makakabili ka na sa halagang 200 pesos. Ang prutas na ito ay rare talaga sa Asia kasi nagmula ito sa Amazon Rainforest. So sa ngayon nga po, ang alam ko, sa Bukidnon lang maraming may ganito. Kahawig po siya ng mangga at saka papaya at cantaloupe. Pinaghalong lasa po ng tatlo. Mukhang mangga na papaya at melon, tsupa-tsupa ang tawag dyan. Mga kapatid, itong tsupa-tsupa, ma-brown-brown, bilugan at sakto sa palad at mabuhok. Pero iwas-iwasan daw na pisilin dahil baka mawala ang tamis kapag nalamugan. At mamaya titignan natin kung ano nga ba ang lasa nito. At ang pangalan ng tsupa-tsupa mula sa lugar na pinanggalingan nito. Ang name niya po ay American Sapote talaga. But yung local name niya po ay tinatawag siyang chupa-chupa. Tinawag siyang chupa-chupa doon sa original country niya kasi Spanish kasi siya. Tapos, kailangan mo kasi siyang sipsipin at yung tamis at saka yung juice. Para kasi makuha ang matamis na katas, kailangan din sipsipin itong chupa-chupa. At unang sipsip agad, naku po, ang katas ay sarap na tunay. Approve! Mayaman ang tsupa-tsupa sa vitamin C and A saka potassium. At ang tsupa-tsupa, maganda raw na pananim at bagay sa Pilipinas. Kaya kung dumami raw ang tanim nito sa Luzon, tiyak marami raw matutulungan ang tsupa-tsupa. Napakagandang pananim ito for Luzon. Kasi yung bunga niya, hindi talaga basta-basta nahuhulog kahit bumabagya. Kaya ini-introduce ko siya dito sa Luzon upang maging bahagi ng inyong tree planting at saka yung mga regreening ng pamalahan. Pero ano naman kaya ang say ng mga pumakyaw ng tsupa-tsupa dito? Approve! Masarap! Masarap! Mga kapatid, huwag matakot sumubok at kumain ang medyo hindi tayo pamilyar. Gaya nitong tsupa-tsupa na hanip sa sarap at babalik-balikan talaga. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tsupa-tsupa experience kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, saang local fruit mo may tulad itong lasa nitong tsupa-tsupa? Actually, Pops Ray, ang sabi ng source natin is tatlong fruits talaga. So, mangga, papaya, saka yung isa pa ay itong melon. Parang ngayon ko lang na-encounter to. Ano ba to? Bago ba tong prutas na to? Matagal na. Hindi, Pops, actually rare lang siya. Pero ang sabi nitong source ko, matagal na talagang na-discover. So, na-impluwensya lang ng mga Amerikano. So, pero mas nakikita siya sa Bukidnon, kaya hindi masyadong mailap. Yes, Pops J. Mailap talaga siya dito sa Maynila. Kilala itong prutas ito sa Bukidnon? Sa Bukidnon, yes, Pops J. Okay, unang pagkakataon nga ba na matitikman dito sa Pilipinas ang prutas na ito? Maliban sa Bukidnon, may iba pang lugar na kilala ito o dun lang sa Bukidnon? Tinanong natin si source and ang sabi niya, kakaunti lang talaga yung mga probinsya na may alam nito, pero sinusubukan talaga niya na ma-introduce to sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And dito sa Luzon, ang sabi niya, meron na raw sa Albay, sa Laguna, pati Batangas. Pero hindi ganun karami. Hindi ganun, Pops J. Isa lang. Isa Even pa lang yung in Bukidnon, kaunti lang to. Medyo marami raw, Pops J. Pero kasi ang tubo nito, itong puno nito ng tsupa-tsupa ay 4 to 5 years. So medyo matagal-tagal siya, kaya paunti-unti pala na-discover. Okay, ang sabi mo nga, no, dun sa report mo sa South America, nag-originate ang prutas na ito at Agosto hanggang Setyembre, ang panahon nitong mamunga. Buti nakakuha ka pa niyan kahit kalagitnaan na ng October. Yes, Pops J. Ang sabi nga is off-season na raw talaga ngayon, pero buti na lang, minsan daw nagtatagal na Oktubre to November. And kahit naman daw off-season, may mga prutas pa rin na matamis at hinog na katulad nitong nakain ko.
Okay. Kanina, nagbigay ka ng health benefits ng chupa-chupa. No? Meron ka na bang nakausap na nagpatunay na talagang nakalalakas itong prutas na ito? Advisable ba itong kainin araw-araw? Wala talaga tayo nakusap, Pops J, na nagkasabing nagpapalakas ito, pero ang sabi ng source natin is mataas daw siya sa vitamin A and C and potassium, and ginagamit daw niya to kapag nanghihina raw siya, pampataas daw, pampaboost ng immune system, pero hindi talaga advisable na kainin to araw-araw kasi medyo matamis siya, Pops J, no? So May dala ka. Yes. Itong dala mo, hinog na ba talaga Hinog ito? na yan, Pops J. So medyo may pagkatigasan lang, kaya pinahiwa ko na. Kasi mas madali raw kapag gamit yung kutsilyo. So, ayan yung Yung itsura niya. texture niya, nitong chupa-chupa, mga Pops, may mabuhok ka, parang mangga, ano? Oo. Pero yung lasa niya, Pops J, parang mangga na melon. Kasi may pagkatabang siya yun. No? Hindi siya ganun kasing tamis ng hinog na mangga. Tikman nga natin. Anong lasa ba nito? Paano mo ilalarawan, Ray? Mabuk-buhok and parang malinamnam, juicy. Nung tinikman ko, Pops J, tumulo yung juice eh. Tumulo yung katas sa kamay mo. Siguro kasi grabe yung kagat ko. Hindi ko mahuli yung lasa. Kamusta, Pops J? Pero nasa gitna siya ng melon at papaya, no? Yes, Pops J. Pero yung texture niya parang mangga, hinog na mangga. Okay, mga Saka yung kaibigan, kulay, no, ito Pops po yung... Ano ba ang pronunciation yan? Chupa-chupa o chupa-chupa? Chupa-chupa. Kasi galing daw Chupa-chupa to talaga. sa word, na Spanish word. Hindi mo ni-invento yan. Hindi na, Pops J. Okay. Sa mga interesado rin makatikim nitong chupa-chupa, saan ba sila makakahanap? Meron kasing Mindanao Festival dito sa may katabi ng Manila City Hall, pero kung wala na raw, pwede daw sa Facebook Market, pero mag-iwas na lang daw sa scam kasi dahil nga rare itong fruit na to, Ayun, marami raw ang nagbebenta kahit Ngayon lang ako nakatikim Yes, nitong, Popsi, kasi sa Mindanao talaga siya, or Bukidnon specifically. Doon kilala nila? Yes, doon talaga kilala. Alright, maraming salamat sa pasalubong mo at sa patikim itong prutas na ito, Mobile Journal Ray Vicente.